3 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundo ni Michelle, 3 taon ng paglayo, paglimot at pagtatagpi ng isang pusong nawasak matapos mamatayan ng anak at palayasin ng sariling asawa. Naisip niyang tuluyan na siyang nakatakas sa masalimuot na nakaraan. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabalik sa mga multong matagal nang inilibing. Isang maagang umaga ang palengke ng bayan ay puno ng nakabibinging sigla, mainit ang singaw ng semento, at ang hangin ay mabigat dahil sa pinaghalong amoy ng isda, hilaw na karne at basang lupa. Abalang namimili si Michelle ng mga gulay nang biglang may isang boses na pumukaw sa kanyang atensyon, isang tinig na paos nanginginig at puno ng pakiusap. Nakiusap ang isang matandang babae kung maaari siyang makahingi ng kaunting barya pambili lamang ng mainit na lugaw. Nanigas si Michelle sa kanyang kinatatayuan. Tumigil ang paghinga niya ng ilang segundo. Ang boses na iyon, kahit basag at puno ng pagod, ay nakaukit ng malalim sa kanyang mga bangungot. Dahan-dahan siyang lumingon, tila ayaw maniwala sa sinasabi ng kanyang kutob. Sa gilid ng isang maputik na daanan malapit sa mga nagtitinda ng isda ay nakaupo ang isang matandang babae sa malamig at basang semento. Nakasuot ito ng isang kupas at manipis na duster na punong-puno ng mantsa. Ang kanyang mga buhok ay maputi na at buhol-buhol. Sa kanyang harapan ay may isang lumang plastik na mangkok kung saan may ilang pirasong barya na nakalagay. Hindi ang kaawa-awang anyo ng pulubi ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Michelle, kundi ang mukha nito. Ito ay si Gloria, ang kanyang dating biyenan. Bumalik sa alaala ni Michelle ang imahe ng babaeng ito, 3 taon na ang nakararaan. Si Gloria na nakaupo sa gitna ng isang marangyang sala, suot ang mga tunay na perla sa leeg, habang mariing nakaturo ang daliri sa mukha ni Michelle. Naalala niya ang mga matatalim na salitang binitawan nito na nagsasabing walang kwentang manugang si Michelle dahil hindi nito nagawang buhayin ang sariling anak. Si Gloria rin ang babaeng nakahalukip-kip at walang emosyong nanood habang kinakaladkad ni Michelle ang kanyang maleta palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit ngayon, ang matapobreng reyna ng pamilyang iyon ay nakaupo sa putikan ng lilimos ng barya sa mga taong nagdaraan. Lumapit si Michelle, bawat hakbang niya ay tila bumabaon sa semento. Hindi niya maiwasang banggitin ang pangalan ng matanda sa isang malamig na tinig. Napaangat ng tingin si Gloria. Pagkakita sa mukha ni Michelle, agad na nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang gulat ay mabilis na napalitan ng matinding hiya at takot. Nanginginig ang mga payat nitong kamay, na dali-daling itinakip sa kanyang mukha. Pilit na iniiwas ang paningin na tila isang kriminal na nahuli sa akto. Tinanong ni Michelle kung bakit siya umabot sa ganoong kalagayan. Hindi sumagot si Gloria. Sa halip sinubukan nitong ipagkaila ang sarili, pilit na ibinubulong na nagkakamali ng taong kinakausap si Michelle. Ngunit habang pilit itong umiiwas, lalong umiigting ang mga katanungan sa isip ni Michelle. Kung kahirapan lamang ang naging problema, bakit ganito na lamang ang takot sa mga mata ng kanyang dating biyenan? Bakit parang may pinagtataguan ito? Yumuko si Michelle para magpantay ang kanilang paningin. Mas idiniin niya ang kanyang mga katanungan. Hinanap niya si Dennis, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig, ngunit mabilis siyang itinapon matapos mamatay ang kanilang sanggol. Hinanap niya si Charlene, ang hipag na noon ay laging nakasunod kay Gloria upang udyukan itong saktan si Michelle. Sa pagbanggit ng mga pangalang iyon, lalong nanginig ang buong katawan ni Gloria. Umiling ito nang mabilis ang mga labi ay nanginginig, bago tuluyang sumagot na wala na siyang mga anak. Ang pahayag na iyon ay nagdala ng panlalamig sa gulugod ni Michelle.
May isang estranghero na nag-abot ng 2 pisong barya sa mangkok ni Gloria at agad na yumuko ang dating ginang upang magpasalamat ng paulit-ulit. Ang babaeng dati ay labis na nagmamalaki sa yaman ng kanyang pamilya ay ngayon nagpapasalamat sa isang baryang-barya. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Michelle sa kanyang dibdib. Inutusan niya si Gloria na sumama sa kanya upang kumain. Tinanggihan ito ng matanda. Pilit nitong kinukuha ang kanyang lumang mangkok upang umalis. Sinabi ni Gloria na hindi niya kailangan ng tulong ni Michelle, ngunit pinigilan siya ng nakabibinging gutom. Ang kalam ng kanyang sikmura ay naging malinaw na patunay ng kanyang paghihikahos. Walang nagawa si Gloria kundi ang yumuko at umiwas ng tingin habang inaalalayan siya ni Michelle patungo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng palengke. Habang nakaupo sa lumang silya ng karinderya, inihainan si Gloria ng mainit na sabaw at kanin. Halos hindi na makapaghintay ang matanda. Pilit nitong sinusubong mabilis ang pagkain na naging sanhi upang siya ay mabilawkan. Inabutan siya ni Michelle ng baso ng tubig, pilit na pinapakalma ang matanda at sinabing walang aagaw sa kanyang kinakain. Sa pag-abot ng tubig, huminto si Gloria. Tiningnan niya si Michelle na may namumuong luha sa mga mata. Marahil ay hindi niya inasahan na pagkatapos ng lahat ng panlalait at pananakit na ginawa niya rito, si Michelle pa ang mag-aabot sa kanya ng isang basong tubig. Binasag ni Gloria ang katahimikan. Sinabi nitong alam niya ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan at hindi siya nararapat na tulungan. Hindi nakasagot agad si Michelle. Ang pahayag na iyon ay nagdala ng isang alon ng mapapait na alaala. Naalala niya ang araw nang malaman nilang lalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Biglang naging mabait sa kanya ang buong pamilya, nagpapadala ng mamahaling gatas at prutas. Ngunit hindi iyon para sa kanya, kundi para sa tagapagmana ng pamilya nang maaksidente si Michelle sa hagdan na naging sanhi ng kanyang maagang panganganak. Nagising na lamang siyang walang laman ang tiyan at sinabihang patay na ang kanyang sanggol. Tinapik ni Michelle ang kanyang dibdib, sinusubukang iwaksi ang sakit ng nakaraan. Nang matapos kumain, dali-daling iniligpit ni Gloria ang kanyang lumang bag na gawa sa katsa. Sa kanyang pagmamadali at panginginig ng mga kamay, natabig niya ang bag. Bumagsak ito sa semento. Gumulong mula sa loob ng bag ang ilang mga kagamitan. Isang maliit na bote ng gamot para sa lagnat ng bata, isang kahon ng murang gatas na formula, at isang lumang laruang kotse na kulay pula na nawawalan na ng isang gulong. Napatigil si Michelle. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang nakatingin siya sa mga gamit na nakakalat sa sahig, gamot at gatas para sa isang paslit. Bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ni Gloria. Dali-dali nitong pinulot ang mga gamot at gatas, niyakap ang mga ito nang mahigpit sa kanyang dibdib na tila ba iyon na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Puno ng pagtataka at kaba, tinanong ni Michelle kung para kanino ang mga gamot at gatas na iyon. Umiwas ng tingin ang matanda. Sinabi niyang napulot niya lang ang mga ito at ibinigay ng ibang tao. Ngunit ang mga mata nito ay hindi makapagsinungaling. Nanginig ang boses nito habang nagmamakaawang wag na siyang usisain pa ni Michelle. Ang babaeng dating naguutos kay Michelle na lumuhod at humingi ng tawad dahil lamang sa nabasag na baso ngayon ay nakikiusap at nagmamakaawa na huwag na siyang tanungin. Ang pag-uugaling ito ay nagtanim ng isang napakalaking hinala sa isip ni Michelle. Ang isang taong halos mamatay sa gutom at walang tirahan ay inuuna pang bumili ng gamot at gatas para sa isang bata. Kaninong bata? Sinubukan ni Michelle na alamin kung saan nakatira ang matanda upang matulungan ito, ngunit mariing tumanggi si Gloria. Binigyan ni Michelle ang matanda ng kaunting pera na nagpaluha rito.
Narinig ni Michelle na ibinulong ng matanda sa sarili na sa wakas ay may maipapainom na siyang gamot at gatas. Hindi napigilan ni Michelle ang sarili na magtanong kung sino ang tinutukoy ni Gloria. Ngunit sa halip na sumagot, nagmamadaling tumayo ang matanda, mahigpit na niyakap ang kanyang bag, at naglakad palayo ng napakabilis. Naiwan si Michelle na nakatayo sa loob ng karinderya. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. May isang malakas na pakiramdam na nagsasabi sa kanya na kung hahayaan niyang makawala si Gloria sa pagkakataong ito, hindi niya na kailanman malalaman ang katotohanan na nakatago sa likod ng lumang bag na iyon. Kinuha ni Michelle ang kanyang mga pinamili. Hindi siya umuwi. Sa halip, sinundan niya ang bulto ng matanda mula sa malayo. Lumabas sila sa maingay na palengke at pumasok sa isang makipot at madilim na eskinita. Ang lugar ay malayo sa kabihasnan, napapaligiran ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa gilid ay may isang maitim na estero na naglalabas ng nakasusulasok na amoy. Maingat na sumunod si Michelle, nagtatago sa likod ng mga nakasampay na damit at mga haligi ng poste tuwing lilingon si Gloria. Bawat hakbang na ginagawa ni Michelle patungo sa pinakaliblib na bahagi ng Escowater area ay tila paglapit sa isang katotohanang matagal nang ibinaon, isang katotohanang tuluyang magpapabago sa lahat ng pinaniniwalaan niya nitong nakaraang 3 taon. Hindi niya alam kung ano ang sasalubong sa kanya sa dulo ng madilim na eskinita, ngunit naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na walang makakapigil sa kanya upang alamin ito. Ang eskinita ay masikip at maputik, isang daanan na tila nilimot na ng sikat ng araw. Bawat hakbang ni Michelle ay maingat, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa anino ni Gloria na naglalakad ng mabilis sa unahan. Ang amoy ng estero ay tumatalim humahalo sa amoy ng nabubulok na basura at basang lupa, isang amoy na kumakapit sa damit at sumisiksik sa paghinga. Naramdaman ni Michelle ang panlalamig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa hangin kundi dahil sa takot at sa papalapit na katotohanan. Pagkatapos ng ilang liko, huminto si Gloria sa harap ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at mga sirasirang tabla. Ang bubong nito ay may mga butas at ang pinto ay isang piraso lamang ng kahoy na nakasandal, halos matumba na. Bago pa man makapasok si Gloria, isang mahina at basag na pag-ubo ang narinig mula sa loob. Isang pag-ubo na tila may pumipiga sa dibdib ng isang munting katawan. Nanigas ang buong katawan ni Michelle. Nagtago siya sa likod ng isang poste ng kuryente, ang puso niya ay dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib, napakalakas na halos marinig niya ito. Ang tunog na iyon ay hindi tunog ng isang ordinaryong sipon. Ito ay tunog ng isang matagal ng karamdaman, isang tunog ng kahirapan. Tinawag ni Gloria ang isang pangalan ng may pagmamadali sa kanyang boses. Mula sa madilim na siwang ng pinto, isang maliit na bata ang lumabas, patakbong sumalubong sa matanda. Isang batang lalaki na marahil ay nasa 3 taong gulang. Mas payat ito kaysa sa mga batang kaedad niya, maputla ang balat at ang buhok ay bahagyang naninilaw dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Nakasuot ito ng isang lumang t-shirt na mas malaki para sa kanyang maliit na katawan. Niyakap nito ang mga binti ni Gloria. "Lola," sabi ng bata sa isang mahinang tinig na kinakapos sa hininga, "gutom na po ako." 2 salita. Lola, gutom. Para kay Michelle, ang 2 salitang iyon ay parang 2 patalim na sabay na itinarak sa kanyang puso. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Hindi na niya narinig ang tahol ng mga aso sa malayo o ang tunog ng mga nagiinuman sa kabilang kanto. Ang tanging nakikita niya ay ang bata. Ang batang lalaki na may mga
matang kamukhang kamukha ng sa kanya sa mga litrato noong siya ay bata pa. Naupo si Gloria sa isang sira-sirang bangko at binuksan ang supot na naglalaman ng gamot at gatas habang inihahanda niya ang mga ito. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Itinaas niya ang laylayan ng manggas ng damit nito upang punasan ang pawis sa braso nito. At sa sandaling iyon, nakita ni Michelle ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa kaliwang pulso ng bata, malinaw na nakikita, kahit sa dilim ay may isang maliit na isang balat na hugis-butil ng bigas. Ang balat na iyon ay isang marka ng kanilang pamilya. Mayroon nito ang kanyang ina, mayroon din siya, at noong ipinagbubuntis pa lamang niya ang kanyang anak, madalas niyang hinihimas ang kanyang tiyan at kinakausap ito nagbibirong sana ay mamana ng kanyang anak ang marka ng kanilang lahi. Napaurong si Michelle, ang likod niya ay tumama sa malamig na pader ng poste. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, tila hindi sapat ang hangin sa buong eskinita. Kasabay ng paggalaw ng bata, may isang maliit at kumikinang na bagay ang lumabas mula sa ilalim ng kwelyo ng kanyang damit. Isang kwintas na pilak na halatang luma na at may mga gasgas, ngunit hindi maipagkakaila ni Michelle ang nakaukit sa maliit na palawit nito, isang letrang E. Ang kwintas na iyon. Binili niya iyon noong 6 na buwan ang kanyang ipinagbubuntis. Dinala niya sa isang platero upang ipaukit ang unang letra ng pangalang pinili niya para sa kanyang anak, Enzo. Pagkatapos sabihin sa kanya na namatay ang sanggol, hinanap niya ang kwintas sa lahat ng sulok ng ospital, ngunit sinabi lamang ni Gloria na malamang ay naitapon na ito ng mga nurse o nawala sa gitna ng kaguluhan. At siya, sa gitna ng kanyang pagluluksa at kawalan ng pag-asa, ay naniwala. Naramdaman ni Michelle na tila may bumagsak na yelo sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay nanghina, hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Tinulak niya ang kalawangin at manipis na tarangkahan. Isang nakabibinging tunog ng kinakalawang na metal ang nilikha nito habang bumubukas. Pumasok siya sa maliit na bakuran na puno ng mga tuyong dahon at basura. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay tuluyang nawala at siya ay bumagsak sa matigas at mamasa-masang lupa. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan sa loob ng 3 taon ay bumuhos na parang isang sirang dam, sunod-sunod mainit at puno ng sakit. Nakatingin siya sa bata, sa balat, sa kamay nito, sa kwintas sa leeg nito. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal. Hindi siya makahinga, hindi siya makapagsalita. Sa wakas, sa isang nanginginig at basag na tinig, nagawa niyang itanong ang tanong na babago sa lahat. Siya, ang anak ko, hindi ba? Si Gloria ay napatingin sa kanya na tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mukha ay pumutla, na parang papel, ang mga labi ay nanginginig ng walang tigil. Sa isang kilos na puno ng takot, dali-dali niyang niyakap ang bata, pilit itinatago sa likod ng kanyang payat na katawan. Si Enzo, na hawak ang isang maliit na kutsarang plastik, ay nagulat din sa sigaw ni Michelle. Ang kanyang mga itim na mata ay nakatitig sa babaeng estranghero na nakaluhod sa kanilang bakuran. Kumapit siya sa luma at maruming duster ng kanyang lola. Gumapang si Michelle palapit. Ang kanyang mga tuhod ay sumasayad sa matigas at magaspang na lupa, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-uumapaw na sakit sa kanyang dibdib. Nakatingin lamang siya sa bata, sa kwintas sa marka sa kanyang kamay. Hindi namatay ang anak ko. Hindi ba ulit niya? Ang kanyang boses ay nagkalamat na sa pag-iyak. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Umatras si Gloria, mas hinigpitan ang yakap sa bata. Biglang tumawa si Michelle.
Hindi ito isang tawa ng saya kundi isang tunog ng purong paghihinagpis at kabaliwan. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kalma. Sinasabi mong kumalma ako. Paano? 3 taon akong namuhay na parang patay dahil akala ko wala na ang anak ko. 3 taon kong sinisisi ang sarili ko. Bawat gabi, naririnig ko ang iyak niya sa aking mga panaginip at ngayon nakatayo siya sa harapan ko at sasabihin mong kumalma ako. Dahil sa kanyang malakas na boses, natakot si Enzo at nagsimulang umiyak. Ang tunog ng pag-iyak na iyon ay parang isang patalim na direktang tumusok sa puso ni Michelle. Agad siyang huminto. Nilunok niya ang lahat ng pait at sakit sa kanyang lalamunan. Ang batang ito ay walang kasalanan. Masyado pa siyang bata para maintindihan kung bakit ganito na lamang ang pagdurusa ng mga nakatatanda. Iniunat niya ang kanyang kamay, nanginginig ngunit hindi pa niya ito magawang idampi sa balat ng bata. Natatakot siyang lalo itong matakot. Sa isang mahinang bulong sinabi niya Enzo, "Ang pangalan mo ay Enzo, hindi ba?" Napatingin sa kanya ang bata. Ang mga luha ay namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Lumingon siya kay Gloria, tila nagtatanong kung maaari ba siyang sumagot. Yumuko si Gloria. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa manipis na buhok ng bata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Michelle na umiyak ito ng totoo. Hindi isang pag-iyak ng paninisi o pamimilit kundi isang pag-iyak dahil sa bigat ng kasalanan na hindi na kayang dalhin. Biglang lumuhod si Gloria sa harapan ni Michelle. Ang isang kamay niya ay nakayakap pa rin kay Enzo, habang ang isa naman ay kumapit sa maalikabok na lupa. "Anak mo siya," sabi niya. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. "Siya ang anak mo at ni Dennis. Noong taon na iyon, hindi siya namatay." Tila umuugong ang mga tainga ni Michelle. Kahit na alam na niya sa kanyang puso ang marinig ang pag-amin mula mismo sa bibig ni Gloria, ay nagparana sa kanya ng muling pagguho ng kanyang mundo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, hirap na huminga. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salita sa kanyang sarili na parang isang sirang plaka. Hindi namatay. Ang anak ko ay hindi namatay. Ang pag-amin ni Gloria ay parang isang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi, isang kulog na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa pandinig ni Michelle. Humagulhol ang matanda, ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa mahinang pag-iyak ni Enzo. Noong nahulog ka sa hagdan, nagsimulang magsalaysay si Gloria, ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. Ipinanganak mo si Enzo ng kulang sa buwan. Napakaliit niya. Napakahina, kailangan siyang ilagay sa incubator. Sinabi ng doktor, kung maaalagaan ng mabuti may pag-asa siyang mabuhay. Tumingala si Michelle mula sa kanyang pagkakaluhod, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung may pag-asa, bakit ninyo sinabing patay na siya? Bakit? Nag-iwas ng tingin si Gloria, ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Dahil noon pa man balak ka ng hiwalayan ni Dennis. Isang bagong patalim ang bumaon sa puso ni Michelle. Bago pa man ang aksidente, balak na siyang iwan ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. May iba na siyang babae noon pa man, patuloy ni Gloria. Si Rochelle, at ayaw ng babaeng iyon na may ugnayan pa sa iyo si Dennis, lalo na kung gagamitin mo ang bata para pigilan siyang umalis. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema ni Michelle. Naalala niya ang mga bulong-bulungan pagkatapos ng kanilang hiwalayan na mabilis daw nag-asawang muli si Dennis. Ngunit hindi niya inakala na sa likod ng lahat ng iyon ay may isang masalimuot na plano na nabuo habang siya ay nakaratay sa ospital, nag-aagaw buhay. Natakot si Dennis at si Charlene, dagdag ng matanda. Natakot sila na kapag nalaman mong buhay ang bata,
hindi ka papayag na pirmahan ang divorce papers. Sinabi nila sa akin, hayaan na lang natin siyang maniwala na wala na ang bata, sa huli bibitaw din siya. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Gloria sa kanyang sariling pisngi, isang tunog na umalingawngaw sa eskinita. Napakasama kong ina. Napakasama ko. Akala ko noon, dugo pa rin namin ang apo ko, kaya dapat lang na sa pamilya ng ama, siya mapunta. Akala ko mahina ka, mahirap ang pamilya mo, hindi mo kayang alagaan ang isang sakiting bata. Hindi siya pinigilan ni Michelle. Ang galit sa kanyang dibdib ay napakatindi na halos hindi na siya makahinga. Naalala niya ang bawat detalye ng araw na iyon sa ospital, ang pag-iwas ng tingin ni Dennis, ang pagmamadali ni Charlene na papirmahin siya sa mga dokumento at ang malamig na boses ni Gloria na nagsasabing wala na ang anak mo. Ang bawat alaala ay naging isang kutsilyo na muling sumaksak sa kanya, mas malalim at mas masakit. Hindi pala tadhana ang kumuha sa kanyang anak. Ang mga taong tinawag niyang asawa biyenan at hipag ang mismong pumunit sa sanggol mula sa kanyang sinapupunan. At pagkatapos noon, ano tanong ni Michelle, ang kanyang boses, ay naging napakalamig. Kung kinuha ninyo ang anak ko para mapanatili ang tagapagmana, bakit ngayon ay nakatira siya sa ganitong lugar? Bakit may sakit siya, pero hindi ninyo ginagamot? Bakit kailangan mong manglimos? Mas lalong yumuko si Gloria. Noong una inuwi namin siya, pero mahina siya at palaging nagkakasakit. Mahal ang gamot. Nalugi ang negosyo ni Dennis na baon siya sa utang. Galit na galit si Rochelle. Sabi niya, ang batang iyon ay isang tinik sa kanilang pagsasama, isang anino mo na naiwan sa bahay. Huminto sandali si Gloria, tila hirap lunukin ang susunod na sasabihin. Si Charlene pa ang nagmungkahi. Nailagay na lang siya sa ampunan para hindi na makaabala. Sabi niya, para saan pa ang pag-aalaga sa isang sakiting bata? Hindi rin naman sigurado. Kung mabubuhay, masasayang lang ang pera. Napatitig si Michelle kay Enzo, ang kanyang puso ay dinudurog. Ang anak na dapat niyang niyayakap, ang anak na dapat niyang inaalagaan ay itinuring na isang pabigat ng sarili nitong ama at tiyahin. Doon ko lang napagtanto na nagkamali ako, sabi ni Gloria, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Kinuha ko siya mula sa kanyang ina pero hindi ko siya nagawang protektahan. Isang gabi narinig ko si Dennis na sinasabi kay Rochelle na kung walang gustong umampon ilayo na lang ang bata, ang mahalaga ay hindi na ito babalik. Natakot ako. Noong gabi ring iyon, itinakas ko siya. Napatingin si Michelle sa paligid, sa sira-sirang barong-barong sa mga gamot na nakakalat sa sahig. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Oo, nagkasala si Gloria, isang kasalanan na hindi basta-basta mapapatawad. Ngunit sa huli ginamit niya ang natitirang lakas ng kanyang wasak na buhay upang panatilihing buhay ang kanyang anak. Dahan-dahan lumapit si Michelle kay Enzo. Halika dito kay tita, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Tumingin ang bata kay Gloria, na nanginginig na tumango. Nang makalapit ang bata, niyakap ito ni Michelle. Ang amoy ng pawis, gamot at lumang damit ay sumiksik sa kanyang ilong. Niyakap niya ito. Nang mahigpit ang mga luha ay bumabasa sa balikat ng bata. Noong una naniga si Enzo ngunit unti-unti ipinatong niya ang kanyang maliit na kamay sa balikat ni Michelle. Ang simpleng kilos na iyon ay sapat na para tuluyang mabasag ang puso ni Michelle. Tumingin siya kay Gloria, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Mula ngayong araw, wala nang sinuman ang magtatago sa anak ko. At ang mga taong kumuha sa kanya mula sa akin, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Bago pa man matapos ang mga salitang iyon,
Isang malakas na tunog ng humaharurot na motorsiklo ang pumunit sa katahimikan ng eskinita. Dalawang motorsiklo ang huminto sa tapat ng tarangkahan. Ang mga ilaw nito ay tumama sa kanilang mga mukha. Bubuksan mo ang pinto, isang sigaw ng lalaki, ang umalingaw-ngaw, isang boses na puno ng galit at alak. Ang mukha ni Gloria ay namutla na parang kandila. Nandito siya, bulong niya. Automatikong niyakap ni Michelle si Enzo nang mas mahigpit. Kumapit ang bata sa kanyang leeg. Ang maliit na katawan nito ay nanginginig sa takot. Isang malakas na sipa ang nagpabagsak sa sira-sirang tarangkahan. Pumasok si Dennis, ang kanyang damit ay gusot, ang mukha ay namumula sa galit. Sa likod niya ay si Charlene, ang kanyang hipag na may mapagmataas na tindig at malamig na tingin. Kasama nila ang dalawang lalaking may mga tattoo sa braso, ang isa ay may hawak na sigarilyong may sindi. Nang makita si Michelle, nanlaki ang mga mata ni Charlene. Isang ligaw na kaluluwa, sabi niya sabay turo kay Michelle. Sinundan mo pala ang nanay, hanggang dito. Ngunit bago pa man makasagot si Michelle, ang mga mata ni Dennis ay napako sa batang nasa yakap niya. Ibigay mo sa akin ang bata. Utos niya, ang boses ay walang anumang bakas ng pagsisisi o paghingi ng tawad. Sinabi ninyong patay na siya, sigaw ni Michelle. Mga sinungaling kayo, niloko ninyo ako. Ngumisi si Dennis. Huwag ka nang magdrama. Wala ka nang karapatan sa kanya. Lumapit siya, ang boses ay puno ng pagbabanta. 3 taon na ang nakalipas, ikaw mismo ang pumirma sa kasulatan na isinusuko mo ang karapatan mo sa bata. Huli na ang lahat, Michelle. Nanigas si Michelle. Wala akong pinirmahang ganyan. Tumawa ng mapakla si Charlene. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang tumpok ng mga kinopyang papel at ibinato sa paanan ni Michelle. Sa mga papel na iyon, may isang malinaw na kasulatan na nagsasabi na isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa kanyang anak. Sa ibaba na roon ang kanyang pirma, magulo at nanginginig, eksakto tulad ng pirma niya sa kanilang divorce papers. Naalala niya ang araw na iyon. Habang nakahiga siya sa ospital, ang isip ay malabo dahil sa gamot. Ipinilit ni Charlene na papirmahin siya, sinasabing para lamang daw iyon sa hospital administration. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, habang siya ay nasa bingit ng kamatayan, tinuhog na pala siya ng isang patibong. Nawalan na ng pasensya si Dennis. Sumenyas siya sa 2 lalaki. Kunin ninyo ang bata. Nang lumapit ang isang lalaki at sinubukang agawin si Enzo, sumigaw ang bata sa takot. Mama, huwag mo akong iwan, Mama. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Michelle ang salitang Mama mula sa bibig ng kanyang anak. Isang bagay ang pumutok sa loob niya. Dinampot niya ang isang piraso ng kahoy na nabubulok sa tabi niya at buong lakas na ipinalo sa braso ng lalaki. Umigik ito sa sakit at umatras. Baliw ka, nasigaw ni Charlene. Ngunit bago pa man makalapit ang isa pang lalaki, biglang humarang si Gloria sa harapan ni Michelle. Ang kanyang payat na katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Subukan ninyong saktan sila, mamamatay ako dito mismo sa harapan ninyo. Nagdilim ang mukha ni Dennis. Nababaliw ka na ba, Nay? Nakalimutan mo na ba kung sino ang bumuhay sa'yo? Umiiyak si Gloria, ngunit hindi umalis sa kanyang kinatatayuan. Iniluwal kita, pero hindi ako nagluwal ng isang demonyo. Anak niya yan, ibalik mo sa kanya. Sa isang iglap, lumapit si Dennis at walang pag-aalinlangang sinampal ang kanyang sariling ina. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Gloria, ang ulo niya ay tumama sa isang matigas na semento. Isang manipis na agos ng dugo ang dumaloy
mula sa kanyang sentido. Sumigaw si Enzo. Nanigas si Michelle, hawak ang kanyang anak habang nakatitig sa lalaking minsan niyang minahal. Sa sandaling iyon nalaman niya ang isang bagay: si Dennis ay hindi lamang isang manloloko, isang sakim o isang duwag. Ang lalaking nasa harapan niya ay tuluyan ng nawalan ng kaluluwa. Kasabay ng pagbagsak ni Gloria, biglang umubo ng malakas si Enzo. Sa una ito ay isang tuyong ubo lamang, ngunit mabilis itong lumala hanggang sa ang buong katawan niya ay nangisay. Tinapik ni Michelle ang likod ng bata, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Ngunit ang mga mata ng bata ay nanlalabo, ang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa damit ni Michelle at pagkatapos ay unti-unting nanghina, ang kanyang ulo ay bumagsak sa balikat ni Michelle. Enzo. Ang sigaw ni Michelle ay pumunit sa gabi. Binuhat niya ang kanyang anak at tumakbo palabas ng eskinita, ang isip ay blanko. Hinawakan siya ni Dennis, ngunit iwinaksi niya ito ng buong lakas. Bitawan mo ako. Nag-aagaw buhay ang anak mo. Ano pa ang gusto mong kunin? Napatigil si Dennis. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagpakita ng kalungkutan ng isang ama, kundi ng pagkainis dahil nasira ang kanyang mga plano. Takbo lang ng takbo si Michelle hanggang sa makarating sa dulo ng eskinita. Ang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang tumawag ng taxi. Sa wakas, isang taxi na kalalabas lang ang huminto. Binuksan niya ang pinto. Manong, sa pinakamalapit na ospital, bilis Manong, ang anak ko, nawalan ng malay. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, ngunit para kay Michelle, ang impyerno ay tuluyan ng bumukas. Ang biyahe patungo sa ospital ay isang malabong panaginip para kay Michelle. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga guhit ng kulay na mabilis na dumadaan sa bintana ng taxi. Mga patunay na ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot habang ang sa kanya ay huminto na. Ang tanging tunay na bagay sa sandaling iyon ay ang bigat ng walang malay na katawan ni Enzo sa kanyang mga bisig. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat mababaw na paghinga ng bata, isang paghingang tila ninanakaw mula sa hangin. Paulit-ulit niyang ibinubulong ang pangalan nito na parang isang panalangin na umaasang didinggin. Sa kanyang tabi, tahimik na humihikbi si Gloria, hawak ang isang maruming panyo sa kanyang sentido na dinudugo pa rin. Ang matandang babae ay tila isang anino na lamang, ang dating yabang at kapangyarihan ay tuluyan ng nilamon ng takot at pagsisisi. Isang matinis na tunog ng mga gulong na kumapit sa basang kalsada ang hudyat ng kanilang pagdating. Bago pa man tuluyang huminto ang taxi, bumukas na ang pinto at lumabas si Michelle, buhat-buhat ang kanyang anak. Tumakbo siya patungo sa salaming pinto ng emergency room, ang kanyang mga sigaw ay humahalo sa ingay ng gabi. Tulong! Tulungan ninyo ang anak ko! Isang sigaw na hindi nagmula sa kanyang lalamunan kundi sa kanyang kaluluwang nagdurugo. Agad siyang sinalubong ng mga nurse na mabilis ang pagkilos. Inilipat si Enzo sa isang stretcher at mabilis na isinugod sa loob. Hinabol sila ni Michelle hanggang sa makarating sila sa isang malaking pinto na may nakasulat na restricted area. Isang nurse ang humarang sa kanya, ang mga kamay ay marahan ngunit mariing pumigil sa kanyang pagpasok. Hanggang dito na lang po kayo, ma'am. Gagawin po namin ang lahat. Ang pagsara ng mga pinto ay parang pagsara ng isang kabaong sa kanyang harapan. Naiwan siyang nakatayo sa malamig na pasilyo, nanginginig, habang ang anino ng stretcher na kinalalagyan ng kanyang anak ay unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Ang mga sumunod na sandali ay tila mga oras na gumapang ng napakabagal. Ang pasilyo ng ospital ay puti at walang buhay. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader
ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Ginamot ng isang nurse ang sugat ni Gloria ngunit pagkatapos ay bumalik din ito sa tabi ni Michelle. Naupo sila sa mga upuang plastik, dalawang babaeng pinag-isa ng isang trahedya ngunit pinaghihiwalay ng isang napakalalim na kasalanan. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang doktor ang lumabas mula sa mga pintong iyon. Mukha itong pagod, ang mga mata ay seryoso sa likod ng kanyang salamin. Agad na tumayo si Michelle. "Dok, kumusta po ang anak ko?" Tinanggal ng doktor ang kanyang face mask. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat. Naging stable na po ang kondisyon niya sa ngayon, pero kailangan po nating mag-usap. Giniya sila ng doktor sa isang maliit at tahimik na silid. Doon ipinaliwanag niya ang lahat. "May butas ang puso ng inyong anak. Isang congenital heart defect." Sabi ng doktor, ang kanyang mga salita ay tumpak at walang paligoy-ligoy. Malala na ang kondisyon niya dahil sa matagal na impeksyon sa kanyang mga baga. Kailangan niya ng agarang operasyon. Naramdaman ni Michelle na tila may bumagsak na yelo sa kanyang sikmura operasyon. Tumango ang doktor, pero ang mas ikinababahala ko, dagdag nito, habang tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri ay kung bakit umabot sa ganitong kalagayan. Hindi ito isang sakit na bigla na lang lumitaw. Kung naagapan sana ito mula pagkabata sa pamamagitan ng tamang gamot at pag-aalaga, hindi sana siya aabot sa puntong ito. Hindi po ba alam ng pamilya ang kanyang kondisyon? Ang tanong ng doktor ay parang isang matulis na sibat na tumama sa dibdib ni Michelle. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gloria. Ang matanda ay nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Nang makaalis ang doktor, hinarap ni Michelle ang kanyang dating biyenan. Ang lahat ng sakit at pagkalito ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. "Alam mo," sabi niya, ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo, "alam mong may sakit si Enzo? Bakit wala kang ginawa? Bakit ninyo siya pinabayaan?" Humagulhol si Gloria, hindi na napigilan ang bigat na kanyang dinadala. "Sinubukan ko. Dinala ko siya sa mga maliliit na klinika. Pero sinabi nila na kailangan siyang dalhin sa malaking ospital, kailangan ng maraming pagsusuri, baka kailanganin ng operasyon. Pero wala kaming pera." Pera, halos isumpa ni Michelle ang salitang iyon. Si Dennis ama siya ng bata. Wala siyang pakialam kung mamatay ang sarili niyang anak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Gloria, isang tawa na basag at puno ng sakit. Pera, iyon nga ang dahilan. Ang pera ang dahilan kung bakit pinanatili niyang buhay si Enzo, pero pera rin ang dahilan kung bakit hindi niya ito ipinagamot. Doon sa loob ng maliit na silid na iyon, isiniwalat ni Gloria ang pinakakarumal-dumal na katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa huling habilin ni Don Vicente, ang yumaong ama ni Dennis. Nag-iwan ito ng isang malaking trust fund at isang malawak na lupain para sa unang apo nitong lalaki. Pero may kondisyon, sabi ni Gloria, nanginginig ang boses. Nakasulat sa huling habilin, nanpo. At ang gulang. Ang gulang si Enzo bago mailabas ang pondo. Kung mamatay ang bata bago ang kanyang ikalimang kaarawan, lahat ng mana ay mapupunta sa isang charity. Natigilan si Michelle. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng purong kasamaan. 3 taon pa lang si Enzo, patuloy ni Gloria. 2 taon pa ang kailangang hintayin. Ayaw siyang bitawan ni Dennis, pero ayaw niya ring gumastos para sa pagpapagamot nito. Sabi niya, "Para saan pa ang paggastos? Pansamantala lang naman natin siyang kailangan. Bawat sentimong ilalabas natin para sa ospital, bawas din sa makukuha natin."
Sa sandaling iyon naramdaman ni Michelle na tila tumigil ang kanyang paghinga. Hindi itinuring ni Dennis si Enzo bilang isang anak. Itinuring niya ito bilang isang investment. Isang tiket sa loto na naghihintay na manalo. Isang bagay na kailangan lang panatilihing humihinga hanggang sa araw na maaari na itong pagkakitaan at pagkatapos ay itatapon na lang na parang basura. Isang mapait na kaliwanagan ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi na ito lungkot, hindi na ito pighati. Ito ay isang malamig at nakakakilabot na pagkaunawa. Naalala niya ang kanyang sarili. 3 taon na ang nakalipas ang babaeng tahimik mapagtimpi at sunod-sunuran. Ang babaeng naniwala na kung magiging mabuti siyang asawa at manugang mamahalin din siya sa huli, napakawalang muwang niya. Ang kanyang kabaitan pala ay hindi isang birtud, kundi isang imbitasyon. Isang imbitasyon para lapain siya ng mga buitreng nag-aanyong pamilya. Lahat ng kanyang pagpapakumbaba, lahat ng kanyang pagtitiis, lahat ng iyon ay nagsilbing panggatong lamang sa apoy ng kanilang kasakiman. Ang halimaw na sumira sa kanyang buhay ay hindi isang estranghero. Ito ang lalaking kanyang pinakasalan, ang pamilyang kanyang pinaglingkuran. Nang mailipat si Enzo sa isang pribadong silid, naupo si Michelle sa tabi ng kanyang kama. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa sa kabila ng maliit na oxygen tube sa kanyang ilong at ng dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Enzo, ang tanging musika sa silid. Ito ang bagong ritmo ng kanyang buhay. Isang ritmo na nagpapaalala sa kanya kung gaano karupok ang buhay na kanyang ipinaglalaban. Naupo si Gloria sa isang sulok, hindi nagsasalita, isang buhay na monumento ng pagsisisi. Hating gabi na. Ang buong ospital ay tahimik. Bigla isang dahan-dahan at maingat na pagbukas ng pinto ang pumukaw sa atensyon ni Michelle. Agad siyang tumayo, handang protektahan ang kanyang anak. Isang babae ang pumasok. Suot ang isang sombrerong nakababa ang laylayan at isang face mask na tumatakip sa halos buong mukha niya. Ngunit kahit sa dilim sa kabila ng kanyang pagbabalatkaya, nakilala ni Michelle ang mga matang iyon, mga matang puno ng takot. Si Rochelle, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang bagong asawa ni Dennis. Napatayo si Michelle, ang kanyang katawan ay automatikong naging isang pader sa pagitan ng bagong dating at ng kanyang natutulog na anak. Hinila niya ang kumot hanggang sa balikat ni Enzo, isang kilos na puno ng proteksyon. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat na puno ng hindi pa nabibigkas na mga salita at mga lumang sugat. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Michelle. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig at kasing tigas ng sahig ng ospital. "Pinapunta ka ba ni Dennis para kunin ulit ang anak ko?" Huminto si Rochelle sa may pintuan, tila natatakot na gumawa pa ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay napako kay Michelle, pagkatapos ay dahan-dahang napunta sa maliit na anyo ni Enzo na nakahiga sa kama. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital, nakita ni Michelle na ang mga mata sa likod ng maskara ay namumula at pagod, malayong malayo sa imahe ng isang matapang at matagumpay na babae na nasa kanyang isipan. Tumayo rin si Gloria mula sa sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Anong kapal ng mukha mong magpakita rito?" sigaw niya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Tinanggal ni Rochelle ang kanyang face mask at sa isang kilos na hindi inaasahan, bigla siyang lumuhod sa malamig na sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang daladalang bag at ang mga luha na kanina pa niya marahil pinipigilan ay sunod-sunod na bumagsak sa kanyang mga pisngi. "Ate Michelle," sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Parang awa mo. Natulungan mo ako. Tulungan mo kaming mag-ina. Hindi ko na kaya." Nanatiling nakatayo si Michelle,
hindi gumalaw. Hindi siya lumapit para tulungan itong tumayo at hindi rin siya sumagot. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng naging sanhi ng kanyang impyerno, ay ngayon nagmamakaawa sa kanyang paanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Tulungan kita," sagot niya. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pagod at sama ng loob. "Alam mo ba kung sino ang nangailangan ng tulong noon? Ako at ang anak ko. Nasaan ka noong mga panahong iyon?" Yumuko si Rochelle, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. "Alam ko, ate. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad o tulong. Pero sa ngayon, wala na akong ibang malalapitan kundi ikaw." Pagkatapos sa isang kilos na puno ng hiya at desperasyon, dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng kanyang damit sa ilalim ng puti at malamig na ilaw ng ospital. Nakita ni Michelle ang isang nakakakilabot na tanawin. Ang braso ni Rochelle ay puno ng mga pasa. May mga luma na naninilaw na sa gilid, at may mga bago pa na kulay asul at itim na umaabot mula sa kanyang pulso hanggang sa kanyang siko. Napahawak si Gloria sa kanyang bibig. "Diyos ko po." Tumawa ng mapakla si Rochelle. "Nagulat ka, Nay. Ang anak ninyo, ang pagsasaktan sa akin ay parang almusal na lang niya sa araw-araw. Kapag lasing, nanununtok. Kapag natalo sa sugal, nanununtok. Kapag nangangailangan ng pera, nanununtok. Minsan may lagnat ako pero kinaladkad pa rin niya ako sa buhok dahil lang ayaw kong ibigay ang ATM card ko." Ang silid ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatitig si Michelle sa mga pasa. Ang puso niya ay hindi nakaramdam ng awa, ngunit hindi rin niya kayang magpanggap na hindi niya ito nakikita. Ikinuwento ni Rochelle na pagkatapos nilang magpakasal, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Dennis. Noong una, mabait pa ito, ngunit ilang buwan lang ang lumipas, bumagsak ang negosyo nito at nabaon sa sugal. Ang mga pinagkakautangan ay nagsimulang magpuntahan sa kanilang bahay nagbabanta sa pamamagitan ng text, at minsan ay inaabangan pa siya sa labas ng opisina. "Pinilit niya akong pumirma sa mga kasulatan ng utang," sabi ni Rochelle, hirap na lunukin ang bawat salita. "Kapag hindi ako pumayag, sasaktan niya ako. Kapag napirmahan ko na lahat ng pera ay sa kanya mapupunta." Hinawakan ni Michelle ang gilid ng kama ni Enzo. "Kaya pumunta ka rito para magsumbong sa akin. Iyan ang pinili mo. Panagutan mo." Tumingala si Rochelle, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Kung ako lang sana ang magdurusa, ate, kaya ko. Pero paano ang anak ko?" Natigilan si Michelle. Inilagay ni Rochelle ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at doon lang napansin ni Michelle. Sa ilalim ng maluwag niyang damit, ang kanyang tiyan ay malaki na. "5 buwan na akong buntis," sabi ni Rochelle. Nanginginig ang boses. Tila nagyelo ang hangin sa silid. Napaupo nang walang lakas si Gloria sa kanyang upuan. "Kahapon nagpa-ultrasound ako," patuloy ni Rochelle. "Sabi ng doktor malaki ang posibilidad na babae." Ang mukha niya ay nagpakita ng matinding takot. Nang marinig iyon ni Dennis, ibinato niya ang baso sa sala. Tinuro niya ang mukha ko at sinabing, "Kapag babae ang batang yan, ibebenta ko na rin. Walang silbi ang mga babae sa pamilyang ito." Isang kilabot ang gumapang sa gulugod ni Michelle. Ang mga salitang iyon, napaka-pamilyar. Noon, itinuring din siya ng pamilya ni Dennis bilang isang sisidlan lamang na kailangang magluwal ng isang tagapagmanang lalaki. Ngayon, ang babaeng umagaw sa kanyang posisyon ay nakararanas ng parehong impyerno. Ang kaibahan lang, ang Dennis ngayon ay mas malala, isang halimaw na walang kaluluwa. Nanginginig na binuksan ni Rochelle ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang maliit na flash drive at ipinatong ito sa mesang nasa tabi ng kama.
Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, ate. Nandito ang kopya ng CCTV footage na palihim kong kinuha mula sa sala. Dito kausap ni Dennis ang mga pinagkakautangan niya. Pinag-uusapan nila ang plano niya. Pagkatapos niyang makuha ang mana ni Enzo, ibebenta niya ang bata sa isang sindikato sa probinsya. Sabi niya, sayang lang daw sa kanin ang pag-aalaga dito kahit isang araw pa. Humagulhol si Gloria, hindi na napigilan ang sakit. Samantala naramdaman ni Michelle na tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Tinitigan niya ang maliit na flash drive sa mesa. Ito ay hindi lang isang simpleng aparato. Para itong isang bomba na sasabog anumang oras at wawasak sa lahat ng natitirang bahid ng pagkatao sa pamilyang iyon. Seryoso ka ba? Tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Mabilis na tumango si Rochelle. Kung nagsisinungaling ako, hinding-hindi ako mamamatay ng payapa. Nagkamali ako, ate. Inagaw ko ang asawa mo. Akala ko kapag natalo kita, magiging masaya ang buhay ko. Pero hindi ko kayang hayaan na manakit pa siya ng mga bata. Hindi ko na kaya. Kinuha ni Michelle ang flash drive. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Enzo na nakahiga sa kama, ang kanyang mahinang paghinga ang marka sa kanyang pulso. Hindi lang pala pera ang gusto ni Dennis. Handa rin niyang itapon ang kanyang anak na parang isang basahan. Tinitigan niya si Rochelle. Tinitigan niya si Gloria. At tinitigan niya ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, alam niya na hindi na sapat ang pag-iyak. Hindi na sapat ang pagtakbo. Para mailigtas si Enzo, kailangan niyang kaladkarin ang dyablo palabas sa liwanag. Ano ang plano mo? Tanong ni Rochelle. Hindi sumagot si Michelle. Sa halip lumapit siya sa nurse's station at humiram ng isang lumang laptop. Isinaksak niya ang flash drive. Bumukas ang isang video. Malabo ang kuha mula sa isang anggulo na tila nakatago, ngunit sapat na para makita si Dennis na nakaupo sa sofa kaharap ang mga lalaking mukhang sanggano. Maraming lata ng beer at isang ashtray na puno ng upos ng sigarilyo ang nasa mesa. Narinig nila ang boses ni Dennis garalgal dahil sa alak, ngunit ang bawat salita ay matalim. Kapag nakuha na ang pera, tapusin niyo na ang bata. Itapon niyo na lang sa kung saan. Ang mahalaga, hindi na siya babalik. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Michelle. Sa kanyang isipan, ang lahat ng galit at sakit ay nag-aapoy, nagiging isang bagay na mas mapanganib, isang determinasyon na hindi na matitinag. Dalhin natin to sa pulis, bulong ni Rochelle. Magiging testigo ako. Tinitigan siya ni Michelle, pagkatapos ay umiling. Hindi pa sapat. Bakit hindi? Sasabihin niyang lasing siya at nagbibiro lang? Sasabihin niyang ine-edit ang video na ito? Aakusahan kanyang gumagawa ng kwento dahil sa selos at galit. Paliwanag ni Michelle, ang kanyang isip ay nagiging kasing talim ng isang kutsilyo. Sa isang taong tulad ni Dennis, isang maliit na butas lang ang kailangan niya para makatakas. Inilapag niya ang flash drive. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng may determinasyon. Gusto kong sabihin niya ulit ang mga salitang iyon habang siya ay nasa tamang pag-iisip. Gusto kong pumasok siya sa isang patibong na akala niya ay siya mismo ang naghanda. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan, isang plano na mapanganib at nakakatakot. Ngunit ito na lang ang tanging paraan. Isang plano kung saan kailangan niyang gamitin ang kasakiman ni Dennis laban dito. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ng ospital ay tila isang malamig na saksi sa lihim na kasunduan sa loob ng silid. Tiningnan ni Michelle si Rochelle, ang babaeng dati ay itinuring niyang kaaway, ngunit ngayon ay naging kaisa niya sa iisang layunin, ang kaligtasan ng kanilang mga anak.
mula sa kamay ng isang halimaw. Hindi ko magagawang patawarin ka, Rochelle. Simula ni Michelle, ang kanyang tinig ay diretso at walang pag-aalinlangan habang nakatitig sa mga pasa sa braso ng babae. Ngunit sa sandaling ito, mas mahalaga ang buhay ni Enzo at ng batang dinadala mo kaysa sa aking galit. Kailangan kita at kailangan mo rin ako. Tumango si Rochelle habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Iniabot niya kay Michelle ang isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan at numero. Ito si Arman, isang matapang na mamamahayag na tumutulong sa mga biktima ng karahasan. Nakipag-ugnayan na ako sa kanya dati, pero wala akong sapat na ebidensya. Ngayon, sa tulong ng flash drive na iyon, mayroon na tayong laban. Tinanggap ni Michelle ang papel. Alam niyang kailangan niya ng higit pa sa ebidensya ng kamera. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig ni Dennis ang kanyang mga masamang balak habang siya ay nasa ilalim ng akalang siya ang may kontrol sa sitwasyon. Isang mapanganib na laro ang kanyang sisimulan. Isang laro kung saan ang kanyang buhay ang nakataya. Kinabukasan bago sumikat ang araw, bumalik si Rochelle sa bahay ni Dennis. Ang kanyang misyon ay magpanggap na nahanap niya si Michelle at nalaman na ang huli ay nabaon sa utang sa ospital at desperado na sa pera. Samantala si Michelle ay nanatili sa tabi ni Enzo, ngunit ang kanyang isip ay abala sa paghahanda ng patibong. Kumuha si Michelle ng isang lumang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen habang binubuo ang isang mensahe para kay Dennis. Sa bawat titik na kanyang idiniin, naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang lumang pagkatao, ang Michelle na marupok at madaling saktan. Ang babaeng narito ngayon ay isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Dennis, kailangan nating mag-usap, ang nakasulat sa mensahe. Hindi ko na kayang bayaran ang operasyon ni Enzo. Sabi ng doktor, wala na siyang pag-asa. Kung gusto mo talagang makuha ang karapatan sa kanya, para sa mana ni Don Vicente, pag-usapan natin ang presyo. Ayaw ko nang mahirapan. Hindi lumipas ang 5 minuto nang tumunog ang telepono. Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng pangalan ng kanyang asawa. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinigilan. Hinayaan niya munang tumunog ito ng ilang beses bago niya ito sinagot. Michelle, sa wakas natauhan ka rin. Ang boses ni Dennis ay puno ng pangungutya at tagumpay. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo kakayanin. Masyado kang mahina para sa mundong ito. Humigpit ang hawak ni Michelle sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-butil. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy, Dennis. Gusto mo ang bata para sa pera ng ama mo. Gusto ko ng perang magagamit ko para makapagsimulang muli sa ibang bansa. 5 milyong piso at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dokumentong kailangan mo. Isang halakhak na puno ng kasakiman ang narinig ni Michelle mula sa kabilang linya. 5 milyon. Masyadong mahal para sa isang batang mamamatay na rin naman, pero sige. Dahil gusto ko nang matapos ang usapang ito, payag ako. Magkita tayo bukas ng gabi sa lumang bahay sa probinsya. Alam mo kung saan iyon. Mag-isa ka lang dapat, Mariing, sabi ni Michelle. Siyempre, ayaw ko rin namang may makakita sa atin na nag-aabutan ng pera kapalit ng isang sakiting bata, sagot ni Dennis bago pinutol ang tawag. Nang matapos ang pag-uusap, naramdaman ni Michelle ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader ng ospital, habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Gloria na nakatayo malapit sa pintuan. Narinig ang lahat. Maya-maya ay pupunta rito ang mga pulis at si Arman, bulong ni Michelle kay Gloria. Kailangan mong bantayan si Enzo ng husto. Huwag mong hahayaan na may makalapit sa kanya kahit sino. Lumapit si Gloria at hinawakan ang kamay ni Michelle. Michelle, mapanganib ang gagawin mo. Kilala ko ang anak ko. Kapag naramdaman niyang niloloko mo siya,
hindi siya magdadalawang isip na saktan ka. Alam ko, sagot ni Michelle, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Pero 3 taon na akong nasasaktan. Sanay na ako. Ang mahalaga, hindi na muling luluha si Enzo dahil sa kanila. Ginamit ni Michelle ang sumunod na oras upang makipag-ugnayan kay Arman. Inilatag nila ang plano. Maglalagay sila ng maliliit na mikropono sa loob ng lumang bahay at isang nakatagong kamera sa loob ng bag ni Michelle. Magkakaroon din ng GPS tracker sa kanyang sapatos upang malaman ng mga pulis ang kanyang eksaktong lokasyon kung sakaling magbago ang usapan. Gabi na nang dumating ang mga pulis upang ihanda ang lahat ng gamit. Habang ikinakabit ang maliit na wire sa ilalim ng kanyang damit, tiningnan ni Michelle ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog dahil sa puyat, ngunit may isang bagong apoy na nagniningas doon. Isang apoy na hindi mapapatay ng anumang takot. Hinalikan niya si Enzo sa noo bago siya umalis. Ang bata ay mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay papasok sa lungga ng lobo upang kunin ang kanyang kalayaan. Sumakay si Michelle sa isang kotseng inihanda ni Arman. Habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada patungo sa probinsya, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bawat puno na nadadaanan nila ay tila mga aninong nagbabantay, bawat huni ng kuliglig ay tila babala ng panganib. Pagdating sa tapat ng lumang bahay, isang istrukturang gawa sa kahoy na unti-unti nang kinakain ng anay at napapaligiran ng matataas na damo, huminto ang kotse sa malayo. Naglakad si Michelle ng mag-isa, bitbit ang isang bag na naglalaman ng mga huwad na dokumento. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang babala. Ang pinto ng bahay ay dahan-dahang bumukas bago pa man siya makakatok na naglalabas ng isang nakakakilabot na tunog ng kinakalawang na bisagra. Sa loob ng madilim na sala na tanging isang maliit na kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag, nakaupo si Dennis. May hawak siyang isang baso ng alak at sa ibabaw ng mesa ay naroroon ng isang itim na maleta. "Eksakto sa oras, Michelle," sabi ni Dennis habang dahan-dahang tumatayo. Ang anino niya sa pader ay tila isang higanteng nagbabantay. "Ipakita mo sa akin ang mga dokumento at ibibigay ko sa iyo ang buhay na gusto mo." Huminto si Michelle sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat pandama ay alerto. Alam niyang nagsisimula na ang huling yugto ng labanang ito. Ang bawat salitang bibitawan niya mula ngayon ay magiging hatol sa kinabukasan ng kanyang anak. "Ang pera muna, Dennis," mariing sabi ni Michelle, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. "Gusto kong makasiguro na ang buhay ng anak ko ay sapat na bayad para sa kasakiman mo." Ngumisi si Dennis, isang ngising nagpakita ng tunay niyang kulay. Binuksan niya ang maleta na nagpapakita ng mga tumpok-tumpok na pera. Ngunit kasabay nito nakita ni Michelle ang isang bagay na kumislap sa likod ng baywang ni Dennis, isang patalim. Naramdaman ni Michelle ang panlalamig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi siya kumurap. Ang patibong ay nakahanda na, at ang kailangang gawin na lamang ay ang hintayin ang tamang sandali para ito ay sumara. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay sumasakal sa bawat hininga ni Michelle habang nakatayo siya sa gitna ng sala ng lumang bahay. Ang liwanag ng nag-iisang kandila sa ibabaw ng mesa ay lumilikha ng mahahaba at nakakakilabot na mga anino sa pader. Sa bawat kurap ng apoy, tila lumalaki ang figura ni Dennis, ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay naging pinakamalalang bangungot ng kanyang buhay. "Ipakita mo sa akin ang mga dokumento, Michelle," ulit ni Dennis. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. "Huwag mong subukan ang pasensya ko. Gusto mo ng pera, di ba? Nandito na. Kunin mo ito
at lumayas ka sa buhay ko. Dahan-dahang binuksan ni Michelle ang kanyang bag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Dennis. Gusto ko munang marinig mula sa iyo, Dennis. Gusto kong malaman kung paano mo nagawang ituring na parang basura ang sarili mong anak. Paano mo nasikmurang itago siya sa akin sa loob ng 3 taon? Humalakhak si Dennis, isang tunog na walang anumang bahid ng saya kundi puro pangungutya. Gusto mo talagang malaman. Sige, dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Hindi mahirap lokohin ang isang taong masyadong mapagmahal, Michelle. Noong gabing nanganak ka, ang tanging nasa isip ko ay kung paano ako makakatakas sa iyo nang hindi nawawala ang mana ni Don Vicente, ang bata ang susi. Kailangan ko siyang buhay, pero hindi ko siya kailangan sa piling mo. Humakbang si Dennis palapit, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa lumang sahig ay naglalabas ng tunog ng nagrereklamong kahoy. Akala ko noon ay madali na ang lahat, pero naging pabigat ang batang iyon. Sakitin, mahina, sayang ang pera sa pagpapaospital. Kaya nang malugi ang negosyo ko, naisip ko, bakit ko pa hihintayin na umabot siya ng 5 taon? May mga tao sa probinsya na handang magbayad ng malaki para sa mga batang tulad niya. Isang pirma mo lang sa dokumentong iyan at wala na akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Naramdaman ni Michelle ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang naririnig ang bawat salita mula sa mikroponong nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Bawat pangungusap ni Dennis ay sapat na upang mabulok ang kanyang kaluluwa sa bilangguan. Ibebenta mo siya, bulong ni Michelle, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding galit. Negosyo lang ito, Michelle. Huwag mong gawing personal, sagot ni Dennis habang dinidampot ang baso ng alak. Ngayon ibigay mo na ang pirma mo. Ibinaba ni Michelle ang bag sa mesa. Ngunit sa halip ng mga dokumento, inilabas niya ang isang maliit na recording device na dati nang nakatago roon. Ang pulang ilaw nito ay nagniningning isang tahimik na hudyat ng tagumpay. Tapos na ang laro, Dennis, malamig na sabi ni Michelle. Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang nakakatakot na puot. Ano ang ginawa mo? Lahat ng sinabi mo ay narinig ng mga pulis. Bawat salita ng iyong kasakiman ay nakatala na, sagot ni Michelle. Ang kanyang tindig ay matatag sa kabila ng panganib. Isang malakas na pagbagsak ng pinto ang narinig mula sa likuran. Ang tarangkahan ng bahay ay tuluyang nawasak sa isang iglap. Huwag kang gagalaw! Pulis ito, ang sigaw na pumuno sa buong silid. Si Arman, ang mamamahayag, ay pumasok kasunod ng mga operatiba, dala ang kanyang kamera upang idokumento ang bawat sandali. Ngunit si Dennis sa kanyang desperasyon ay hindi basta-basta sumuko. Sa bilis ng kidlat, dinaluhong niya si Michelle. Papatayin kita, sigaw niya habang ang kanyang kamay ay nakadiretso sa leeg ng babae. Hindi natakot si Michelle. Bago pa man siya maabot ni Dennis, buong lakas niyang iniangat ang kanyang kanang kamay at isang matinding sampal ang lumanding sa pisngi ng lalaki. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong sala, isang sampal na naglalaman ng 3 taon ng pagdurusa, pighati at panlilinlang. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapalingon ang ulo ni Dennis at dahan-dahang mawalan ng balanse. Hindi pa doon tumigil si Michelle. Habang pasuray-suray si Dennis, muli siyang humakbang palapit at isang malakas na tulak ang ginawa niya sa dibdib nito. Hayop ka, sigaw ni Michelle. Ang kanyang boses ay tila isang daluyong na humahampas sa dalampasigan. Ito ang para sa bawat luhang ibinuhos ko dahil sa iyo. Bumagsak si Dennis sa ibabaw ng mesa, dahilan upang tumumba ang kandila at mabasag ang baso ng alak. Agad siyang dinagsa ng mga pulis, pinadapa sa sahig at pinilipit ang kanyang mga kamay sa likuran.
Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga pulso ay ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Michelle. Habang hinihingal at pinagmamasdan ang lalaking nakadapa sa sahig, naramdaman ni Michelle ang biglang pag-alis ng isang napakabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahinga, nang maluwag tumingala si Dennis. Ang kanyang mukha ay madungis na, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa mali siya. Akala mo ba? Akala mo ba? Ako lang ang may sala. Tawang-tuwa na sabi ni Dennis, ang kanyang boses ay puno ng lason. Bakit hindi mo tanungin ang mahal mong biyenan? Bakit hindi mo tanungin si Gloria? Napatigil ang lahat. Tumingin si Michelle kay Dennis nang may pagkalito. Siya ang nakaisip ng lahat, Michelle, sigaw ni Dennis, habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis. Siya ang nagsabi sa akin noong nasa ospital ka na itago ang bata. Siya ang nagsabing sabihin sa iyong patay na si Enzo para hindi na tayo mahirapan ang akala mong tagapagligtas mo. Siya ang mismong pumatay sa iyo, 3 taon na ang nakalipas. Tila gumuho ang mundo ni Michelle sa ikalawang pagkakataon. Ang imahe ni Gloria na nakaluhod sa kanyang paanan, ang pag-iyak nito sa ospital, ang pag-aalaga nito kay Enzo sa eskinita, lahat ba iyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking panlilinlang? Napaupo si Michelle sa isang lumang silya habang ang paligid ay napupuno ng ingay ng mga pulis at ang liwanag ng mga flash ng kamera. Ang katahimikan sa loob ng kanyang isip ay nakakabingi. Sa gitna ng kaguluhang ito, naramdaman niya ang isang mapait na katotohanan. Sa mundong ito, ang pera ay tila isang uri ng sakit na bumubulag sa puso ng kahit na sino. Nakapagtataka kung paano ang mga taong tinatawag nating pamilya, ang mga taong dapat ay ating kanlungan, ay siya ring mga unang humahawak ng patalim upang saksakin tayo sa likod kapag ang kinang ng ginto ang nakataya. Ang katotohanan ay hindi lamang nagpapalaya, kung minsan ito ay sumusugat ng mas malalim kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa bawat pilat na naiwan ng pagtataksil, natututunan nating ang tunay na halimaw ay hindi nagtatago sa dilim, kundi nakaupo sa ating hapagkainan, nakangiti habang dahan-dahang ninanakaw ang ating kaluluwa. Lumabas si Michelle sa lumang bahay habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa dumi ng nakaraan, ngunit ang sugat sa kanyang puso dahil sa bagong nalaman ay tila hindi na kailanman maghihilom. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ang pinakamasakit na bahagi ay kasisimula pa lamang. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa mga bintana ng ospital, isang malungkot na ritmo na sumasabay sa mabigat na pagtibok ng puso ni Michelle. Pagbalik niya mula sa lumang bahay, ang kanyang mga damit ay basang-basa at ang kanyang balat ay nanlalamig, ngunit ang apoy ng puot sa kanyang dibdib ay hindi pa rin namamatay. Pagpasok niya sa silid ni Enzo, nakita niya si Gloria na nakaupo sa tabi ng bata, dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Ang matanda ay tila isang anino ng kanyang dating sarili, balisa tila pasan ang buong mundo. Ngunit para kay Michelle, ang bawat haplos ni Gloria sa kanyang anak ay tila isang insulto. Lumayo ka sa kanya, ang boses ni Michelle ay mababa ngunit puno ng panganib. Napaatras si Gloria, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Michelle, bumalik ka na. Ano ang nangyari? Nalaman ko na ang lahat, Gloria, ang pagbanggit ni Michelle sa pangalan ng matanda sa halip na nanay ay tila isang sampal sa mukha nito. Sinabi sa akin ni Dennis ang lahat. Ikaw ang utak sa likod ng pagkawala ni Enzo. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagturo sa kanya kung paano ako lulumpuhin sa sakit.
Nalaglag ang mga balikat ni Gloria. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang sinisikap niyang magpaliwanag ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Hindi na nakapaghintay si Michelle. Kinuha niya ang braso ng matanda at sapilitan itong inilayo mula sa kama ni Enzo. Huwag na huwag mong duduwalin ang anak ko ng iyong mga kamay na puno ng kasalanan. Sa gitna ng tensyong ito, isang katok ang narinig sa pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pormal na Amerikana ang pumasok. Siya si Eduardo, ang matagal ng abogado ni Don Vicente. Ang kanyang mukha ay seryoso, bitbit ang isang katad na maleta na tila naglalaman ng mga lihim na handa ng sumabog. "Kailangan nating mag-usap, Michelle," sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. "May mga dokumentong hindi nakarating sa iyo noon dahil sa panlilinlang ng pamilyang ito." Dinala sila ni Eduardo sa isang pribadong silid sa loob ng ospital. Inilapag niya ang mga papel sa mesa, mga dokumentong may tatak ng isang kilalang laboratorio. Alam ni Don Vicente na may hindi tama sa kanyang pamilya bago siya mamatay. Kaya lihim siyang nagpagawa ng isang DNA test. Naramdaman ni Michelle ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang tinitingnan ang mga resulta. Ang bawat titik at porsyento sa papel ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata hanggang sa maging malinaw ang lahat. Si Dennis ay hindi biolohikal na anak ni Don Vicente. Ang pahayag ni Eduardo ay tila isang malakas na hampas sa mesa. Napasinghap si Gloria at napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay tila nawala ng lahat ng kulay. Ngunit ang mas ikinagulantang ni Michelle ay ang susunod na sinabi ng abogado. At ang tanging nakakaalam nito bukod kay Don Vicente ay si Charlene. Natuklasan niya ang mga papel na ito taon na ang nakalipas. Ginamit niya ang impormasyong ito upang manipulahin si Dennis. Alam ni Charlene na kapag napatunayang hindi tunay na anak si Dennis, mawawalan sila ng karapatan sa lahat ng yaman. Kaya kailangan nila si Enzo dahil si Enzo sa pamamagitan mo ay may dugong nananatiling konektado sa pangalan ng pamilya sa ilalim ng legal na aspeto ng kasal. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Michelle. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagdurusa, ang pagkawala ng kanyang anak, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang masalimuot na plano ni Charlene upang protektahan ang isang kasinungalingan. Si Charlene ang tunay na humahawak sa mga tali habang sina Dennis at Gloria ay mga sunod-sunurang tauhan lamang sa kanyang dula. "Nasaan si Charlene?" tanong ni Michelle. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Nawawala siya simula nang maaresto si Dennis," sagot ni Eduardo. Ngunit may hinala ang mga pulis na hindi siya papayag na matalo ng ganoon na lamang. Tila may isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Michelle. Isang masamang kutob ang biglang namuo sa kanyang isipan. Hindi na siya nag-atubili. Patakbo siyang bumalik sa silid ni Enzo. Ang kanyang puso ay kumakaba nang napakabilis. Bawat segundong lumilipas ay tila isang taon. Pagdating niya sa tapat ng silid, ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang matinis na tunog ng hangin pumapasok mula sa bukas na bintana ang tanging sumalubong sa kanya. Ang kama ni Enzo ay walang laman. Ang mga selang nakakabit sa bata ay nakalundo sa sahig. Ang mga dulo ay may bakas pa ng dugo dahil sa marahas na pagkakabunot. Ang maliit na laruang kotse na kulay pula na laging yakap ng bata ay nakahiga sa gitna ng silid, tila isang piping saksi sa isang krimen. "Enzo!" Ang sigaw ni Michelle ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital, isang sigaw ng isang inang muling nawalan ng kalahati ng kanyang kaluluwa. Agad na dumating ang mga nurse at seguridad. Sinuri ang CCTV footage ng ospital. Sa malabong screen,
nakita ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse, may maskara at sombrero. Mabilis nitong itinulak ang isang bangka kung saan nakahiga ang isang maliit na anyo na natatakpan ng puting kumot. Sa dulo ng koridor, sandaling huminto ang babae at tumingin sa kamera. Kahit na may takip ang mukha, ang mga mata ni Charlene ay nagniningning sa tagumpay at kabaliwan. Lalong lumakas ang buhos ng ulan sa labas, kasabay ng muling pagguho ng mundo ni Michelle. Ang mga haligi ng katotohanan na akala niya ay naitayo na niya ay muling tinuwid ng isang mas matinding bagyo. Ang kanyang anak ay nasa kamay ng isang babaeng wala nang mawawala, isang babaeng itinuturing ang buhay ng isang bata bilang isang kasangkapan lamang para sa kanyang mga mithiin. Nanginginig ang mga kamay ni Michelle habang dinidampot niya ang laruang kotse ni Enzo. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng katahimikan. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Kung kailangang dumanak ang dugo upang maibalik ang kanyang anak, handa siyang gawin ang lahat. Ang huling labanan ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, walang sino mang makakaligtas sa puot ng isang inang ninakawan ng kanyang buhay sa ikalawang pagkakataon. Ang ulan ay hindi lamang bumubuhos. Ito ay humahampas ng may kasamang galit, tila nakikiramay sa unos na nagaganap sa loob ng dibdib ni Michelle. Hawak ang manibela. Nang may panginginig, pinaharurot niya ang sasakyan sa madilim at madulas na kalsada patungo sa lumang bodega sa gilid ng ilog, ang lugar na itiniwalag na ng sibilisasyon. Doon siya pinapunta ni Charlene sa pamamagitan ng isang tawag na puno ng kabaliwan at pagbabanta. Dalhin mo ang lahat ng orihinal na dokumento ng mana ang mag-isa ka lang. Dapat, kapag nakakita ako ng kahit isang anino ng pulis, ihuhulog ko ang batang ito sa ilog. Ang boses ni Charlene ay hindi na boses ng isang taong may katinuan. Ito ay boses ng isang halimaw na nasukol. Pagdating ni Michelle sa lokasyon, ang paligid ay balot ng dilim. Ang lumang gusali na hindi natapos ang konstruksyon ay tila isang higanting kalansay sa gitna ng ulan. Sa itaas, sa ikatlong palapag na walang pader, nakita niya ang isang malamlam na liwanag mula sa isang lampara. Hindi nag-atubili si Michelle. Bawat hakbang niya sa bakal na hagdan ay naglalabas ng tunog ng nagrereklamong metal. Pagdating niya sa itaas, ang tanawin ay tila isang eksena mula sa impyerno. Nakatali si Enzo sa isang lumang silya malapit sa gilid ng palapag, kung saan ang isang maling kilos ay sapat na upang mahulog ito sa madilim na agos ng ilog sa ibaba. Nakatakip ang bibig ng bata ng isang itim na tape at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Sa tabi ng bata ay nakatayo si Charlene, may hawak na isang matalim na kutsilyo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at basang-basa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot at desperasyon. "Itigil mo iyan, Charlene," sigaw ni Michelle habang itinataas ang kanyang mga kamay na hawak ang isang makapal na sobre. "Narito na ang mga papel. Pakawalan mo ang anak ko. May sakit siya sa puso. Hindi niya kakayanin ang ganitong takot." Isang nakakakilabot na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Charlene. Sakit sa puso. Ang pamilyang ito ang may sakit sa puso. Michelle, lahat tayo ay biktima ng kasakiman ng matandang si Vicente dahil babae ako. Itinuring akong basura dahil babae ako. Kailangang si Dennis ang masunod. At ngayon ang batang ito na. Wala pang muwang ang makakakuha ng lahat. Hindi ako papayag. Humakbang si Michelle palapit, bawat galaw niya ay maingat. "Huwag mong idamay ang bata sa galit mo sa iyong ama o kay Dennis. Wala siyang kasalanan." "Wala siyang kasalanan,"
Pero siya ang susi-sigaw ni Charlene habang itinatarak ang dulo ng kutsilyo sa leeg ni Enzo. Kung wala siya, walang mana. Kung wala siya, walang mananalo. Sa gitna ng tensyon, isang tunog ng mabilis na mga hakbang ang narinig mula sa hagdan. Si Gloria ay pumasok sa palapag basang-basa at hinihingal ang kanyang mukha ay puno ng pighati. "Charlene anak, bitawan mo ang kutsilyo," pakiusap ni Gloria habang dahan-dahang lumalapit. "Huwag kang lalapit," naibabala ni Charlene. "Ikaw ang nagturo sa akin na ang pera ang pinakamahalaga sa lahat. Ngayong ginagawa ko ito, bakit ka natatakot?" Lumuhod si Gloria sa madumi at basang semento ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. "Patawarin mo ako anak, nagkamali ako. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang pamilya sa pamamagitan ng pagtatago kay Enzo, pero ang totoo ay sinisira ko kayong lahat. Ang kasalanan ko ang naging ugat ng iyong puot. Saktan mo ako, Charlene. Ako na lang ang parusahan mo, huwag ang batang iyan." Sa sandaling iyon, ang mukha ni Charlene ay nagpakita ng isang matinding pagkalito. Ang kanyang kamay na humahawak sa kutsilyo ay nagsimulang manginig ng malakas. Nakita ni Michelle ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang gumalaw upang abutin si Enzo, ngunit sa isang iglap tila nagdilim muli ang paningin ni Charlene. "Huli na ang lahat para sa pagsisisi," sigaw ni Charlene at sa isang marahas na kilos iniangat niya ang kutsilyo upang itarak ito sa dibdib ni Enzo. Huwag ang sabay na sigaw ni na Michelle at Gloria. Ngunit bago pa man tumama ang talim sa bata, mabilis na kumilos si Gloria. Buong lakas niyang itinulak si Michelle palayo at siya ang humarang sa harap ni Enzo. Isang matinding tunog ng pagtagos ng bakal sa laman ang bumasag sa ingay ng ulan. Ang kutsilyo ay bumaon ng malalim sa tiyan ni Gloria. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Binitawan ni Charlene ang kutsilyo, ang kanyang mga kamay ay nabahira ng dugo ng kanyang sariling ina. Hindi ko sinasadya." Bulong niya habang umaatras hanggang sa mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Agad na lumapit si Michelle kay Enzo. Mabilis na tinanggal ang mga tali at ang tape sa bibig nito. "Enzo, anak ko." Ngunit ang bata ay hindi tumutugon. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang maging asul. Ang kanyang paghinga ay tila isang munting huni na lamang. Inatake siya ng kanyang sakit sa puso dahil sa matinding stress. "Enzo, huwag kang bibitiw." "Nandito na si Mama," gulugulong sabi ni Michelle habang kinakarga ang bata. Lumingon siya kay Gloria na nakahiga sa sahig, hawak-hawak ang kanyang sugat habang ang dugo ay mabilis na umaagos at humahalo sa tubig ulan. Ang matanda ay ngumiti nang mahina, isang ngiti ng pagpapatawad at paglaya. "Iligtas mo ang anak mo," bulong ni Gloria bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Sa ibaba, narinig na ang mabilis na pagdating ng mga sirene ng pulis at ambulansya. Ang pulang liwanag ng mga sasakyan ay tumatama sa mga pader ng gusali. Binuhat ni Michelle si Enzo at tumakbo pababa sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng desperasyon. Hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang anak pagkatapos ng lahat ng ito. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga luha ng langit para sa isang pamilyang winasak ng sariling kasakiman at sa isang ina na handang itaya ang lahat para sa huling pagkakataon ng kaligtasan. Ang puting pasilyo ng ospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot na gumalaw. Para kay Michelle, ang bawat segundo ay tila isang oras at ang bawat oras ay tila isang habambuhay. Nakaupo siya sa isang matigas na silyang plastik sa labas ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang nakatitig sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto.
Ang ilaw na iyon ang tanging nagpapaalam sa kanya na ang kanyang anak ay nasa loob pa nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, dinala rin si Gloria sa emergency room. Ang alaala ng dugo ang katawan ng matanda habang nakahiga sa bodega ay patuloy na bumabalik sa isipan ni Michelle. Isang masakit na kabalintunaan na ang babaeng nagsimula ng kanyang paghihirap ay siya ring nag-alay ng buhay upang tapusin ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Michelle ay tila napagod na. Ang tanging natitira sa kanyang puso ay ang panalangin para sa kanyang maliit na Enzo. Lumipas ang 7 oras bago dahan-dahang namatay ang pulang ilaw. Lumabas ang surgeon, tinatanggal ang kanyang guwantes habang ang pawis ay bakas sa kanyang noo. Agad na tumayo si Michelle, ang kanyang tuhod ay nanginginig sa takot sa anumang balitang sasabihin nito. Sinabi ng doktor na naging matagumpay ang operasyon. Nagawa nilang kumpunihin ang butas sa puso ni Enzo bagaman kailangan pa nito ng mahabang panahon ng pagpapagaling dahil sa naging kondisyon nito sa loob ng 3 taon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Michelle ang pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Ang bigat na tila isang malaking bato sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan, pinalitan ng mga luha ng pasasalamat na hindi niya mapigilan. Pagkalipas ng ilang araw, naging maayos na rin ang kondisyon ni Gloria. Nakaligtas siya sa saksak bagaman ang kanyang katawan ay mananatiling mahina habang buhay sa tulong ni Atoria, Eduardo at ng mamamahayag na si Arman. Naging mabilis ang pag-usad ng hustisya. Si Dennis at Charlene ay naharap sa patong-patong na kaso, kidnapping, child abuse, attempted murder at falsification of documents. Ang kanilang kasakiman na dati ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ang naging rehas na magkukulong sa kanila sa loob ng maraming taon. Si Rochelle, ang biktima rin ng karahasan ni Dennis, ay nagpa siyang maging testigo laban dito. Sa huling pagkakataon na nagkausap sila ni Michelle, humingi ito ng tawad sa lahat ng naging bahagi niya sa pagsira sa kanyang pamilya. Binigyan siya ni Michelle ng pagkakataong makapagsimulang muli gamit ang isang maliit na pondo mula sa ari-arian ni Don Vicente para sa kapakanan ng sanggol na kanyang dinadala. Ang lahat ng yaman at lupain na iniwan ni Don Vicente ay opisyal nang nailipat sa ilalim ng pangalan ni Enzo. Ngunit para kay Michelle, ang tunay na kayamanan ay ang makitang dahan-dahang bumabalik ang kulay sa mga pisngi ng kanyang anak. Isang buwan matapos ang trahedya, dinala ni Michelle si Enzo sa isang maliit na parke malapit sa kanilang bagong tirahan. Ang hapon ay payapa, ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa mga puno. Nakaupo si Enzo sa isang wheelchair na kabalot ng manipis na kumot habang pinapanood ang mga paru-paro. Mula sa malayo nakita ni Michelle si Gloria. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang puno, nakasuot ng simpleng damit at may hawak na isang maliit na supot ng prutas. Hindi ito lumalapit. Nanatili lamang ito sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at pangungulila habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Hindi tinawag ni Michelle ang matanda. Hindi rin niya ito pinapaalis. May mga sugat na sadyang napakalalim upang maghilom ng mabilis. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na desisyon, kundi isang mahabang proseso ng paglalakbay. Sapat na muna na ang bawat isa ay humihinga malaya sa takot at may pagkakataong harapin ang bukas ng hiwalay ngunit payapa. Hinawakan ni Michelle ang maliit na kamay ni Enzo. Ang bata ay tumingin sa kanya at ngumiti, isang ngiting tila nagsasabing ang lahat ay magiging maayos din. Sa sandaling iyon, alam ni Michelle na ang kanilang laban ay natapos na. Ang madilim na gabi ay lumipas na at ang bukang liwayway ay narito na upang magbigay ng bagong simula. Sa dulo ng lahat, natututunan nating ang buhay
ay hindi sinusukat sa dami ng ating nakamit kundi sa lalim ng mga pilat na ating nakuha habang nakikipaglaban para sa mga mahal natin. Ang bawat sugat ay may sariling kwento-kwento ng pagtataksil ng sakit at ng sakripisyo. Ngunit ang mga sugat na ito rin ang nagpapatunay na tayo ay nabuhay, na tayo ay lumaban at na tayo ay nanatiling tao sa gitna ng isang mundong kung minsan ay pinipiling maging halimaw. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon na diktahan ang iyong kinabukasan. Kailangan nating yakapin ang ating mga pilat dahil ang mga ito ang nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa tayo durugin ng tadhana, palagi tayong may lakas na muling bumangon. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa mga nagkasala sa atin, kundi ang mahanap ang kapayapaan sa isang pusong minsan nang winasak at ang kakayahang muling tumingin sa hinaharap nang walang takot bitbit ang tanging bagay na hindi kailanman mananakaw ng pera o kasakiman ang dalisay na pag-ibig ng isang ina.